through this song.
Pinupuri at sinasamba ka po namin, Lord God, ang iyong pangalan, Lord God. We thank you, Lord God, for the hope that you are giving us, Lord, each and every day, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagmamahal sa amin, Lord God. And as a response, Lord God, we are singing to you right now. Para po ibalik sa inyo yung pagmamahal na yun, Lord God. We are lifting up your name. We thank you, Lord, for everything, sa inyong mga katapatan sa aming buhay, sa inyong pong pagmamahal sa amin ang lubos-lubos, Lord God. Maraming salamat po sa lahat, Lord. Wala po kaming ibang nais, Lord God, kundi mag-glorify lang po ang inyong pangalan at maitaas ito, Lord God. We praise you, we glorify you, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Good morning po mga kapatid. Tayo po muli ay tatako sa ating banal na hapunan. Nais ko pong muli na ating pakinggan ang paalala sa atin ng banal na kasulatan. At makikita po natin ito sa unang Korinto chapter 11 verse 27 hanggang sa mga sumusunod. Ganito po ang sinasabi. Kaya nga ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ang tao ang kanyang sarili bago siya kumain at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahapulan laban sa kanyang sarili. Mga kapatid, sabi po ng banal na kasulatan, atin pong siyasatin ang ating mga sarili. Kaya po, hinili ko po ng bawat isa, bago po tayo tumanggap ng mga simbolo, ay magkaroon po tayo ng personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Lumapit po tayo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po'y nagpupuri, sumasamba sa inyo, Panginoon. Lord, salamat sa mga pagkakataon na ito, Panginoon, na muli kami ay magpapahabahagi, Panginoon. Aalalahanin po namin, Panginoon, kung gaano kakadakila, kung gaano ang pag-ibig mo na inalay mo po para sa amin, Panginoon. Lord, sa pagtanggap po namin na ito, ay sinisiyasat po namin ang aming mga sarili, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, sa aming mga sarili, na kami po ay laging nakakagawa sa inyo ng mga labag sa inyong kalooban, ng mga kasalanan, Panginoon. Lord, humihingi po kami ng tawad, linisin niyo po kami, Panginoon, upang sa pagtanggap namin na ito, Panginoon, ay maging pagpapala at katanggap-tanggap po sa inyo, Panginoon, ang aming gawain na ito, Panginoon. Lord, sa inyo po namin binabalik ang papuri, pasasalamat, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sabi po dito sa unang Korinto chapter 11 verse 23 hanggang sa sumusunod. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabi siya ipagkalulog, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tanggapin po natin mga kapatid ang tinapay. Matapos paghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Mga kapatid, tanggapin po natin.
Sapagkat kung kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Amen. God is good? Amen. So palagi namang mabuti ang Panginoon sa atin, di ba? Nung nakaraang linggo, sino ang hindi naka-receive ng goodness ni Lord? Wala, no? So ibig sabihin, lahat tayo, we receive the goodness ni God. No? Kahit siguro sabihin natin, nung nakaraang linggo, ano ba mga nangyayari? Oh, may mga ulan na dumaan, lalo-lalo na yung mga nasa Manila, alam ko, binaha sila, no? But still, I know that the goodness of the Lord comes before us. No? Lahat tayo ay nakaka-receive ng pagpapala ng Panginoon. Tama po ba? Amen. So, church, as we come now to the segment of offering, so I just want us to remember na it's not a matter of amount, no? Hindi tinitingnan ng Diyos yung amount na may offer natin sa Kanya. Why? Kasi lahat ng meron tayo, everything that we have, sa Kanya galing yun. Tama? Sa Kanya galing. Kasi, so, what we can offer sa Kanya na wala siya, na hindi niya kayang magkaroon? Wala, di ba? So, lahat ng mga bagay na meron tayo, pera, gamit, properties, lahat yan galing sa Kanya. So, mga kapatid, this time, ang tinitingnan ng Diyos is, how can we bring back, paano natin nare-recognize sa buhay natin yung kanyang pagiging Diyos sa atin, na we know, sabi nga natin, siya ang nagbigay sa atin ng lahat, no? Mula sa pagising natin sa umaga. Sino gumigising sa umaga na nakangiti? Ayan, no? Ayan. So lahat tayo, pagkagising sa umaga, nakangiti, di ba? O yung iba, pagkagising sa umaga, nakasimangot kasi may problema ng gabi. Nag-away sila ng kanyang kasintahan, sabihin natin, no? Mahal sa buhay, nagkaaway. Sabi nga, di ba, pagka mayroon kayong mga hindi pagkakasunduan, dapat ay huwag hayaan nating lubugan ng araw daw, no? Ibig sabihin, para pagising natin sa umaga, naka-smile pa rin tayo. Kahit alam natin na medyo may tatahakin tayong sabihin natin difficulties, no? May exam or meron tayong mga tinitingnan na bayarin, no? So mga kapatid, pagising pa lang sa umaga is a blessing. Pagkain natin ng 3 beses sa isang araw ay blessings din yun, no? Minsan more than 3 times pa, no? Kikita niyo naman sa itsura, more than 3 times ang kain, ano? So it's another blessing. And also yung mga makapiling natin sa buhay, yung mga mahal pa natin sa buhay, makapiling pa natin sa oras na pagkagigising tayo. It's all a form of blessings. So ngayon mga kapatid, this time, ang offering is, we want to recognize God, no? Na lahat ng bagay na meron tayo ay galing sa Kanya. And it's not the amount of money that we can offer sa Kanya, but it is on our heart. Alam ko mga kapatid, may mga times na lalo-lalo na kapag parang gipit tayo, no? Parang saan ba ako kukuha? So, ang mindset natin in every offerings, kahit sino tumayo dito, ang mindset natin is, God, how we can praise God, how we can glorify God through our offerings. So mga kapatid, happy ba tayo ngayon? Amen. So before we go to prayer, just like to remind, 3 offering yung umiikot sa atin, ano? The one cycle is yung tithes and offering natin, and another one is yung special offering, and the third one is yung special offering ng Gideons and Dorcas. So since may bisita po tayo, okay lang po na makapag-offer tayo, okay lang din po na hindi. So ang sinasabi nga doon sa 2 Corinthians 9:7, kung may papa-flash natin. Ayan, no? Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful
giver. So habang nagbibigay tayo mga kapatid, sipin natin, Lord, para sa ito, bless mo to. Let's come to the Lord in prayer. Yes, O Lord God. Hallelujah. Father God, thank you so much, O Lord. We praise you, we glorify your name, Panginoon. Maraming pong salamat, O Lord God, dahil ikaw po ang aming Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin ng mga pangangailangan namin, O Lord God. Patuloy pong kinatatag po, O God, yung mga struggles namin, mga pangangailangan namin sa araw-araw. And alam po namin, O Lord, na ikaw po ay nandiyan dyan palagi. Sa lahat ng oras, Panginoon, yung mga pagsubok na dumadami sa aming buhay, alam po namin, O God, na ito po ay inyong inaalaw upang kami po ay mas maging matibay at kami po ay siyang manangan sa inyong pong kapangyarihan, O Lord. Lord, maraming pong salamat at sa oras pong ito, O Lord, dalangin po na namin, O God, na pagpalain mo po, Panginoon, yung aming pong mga kaloob, O God. Naway ito po ay magamit sa inyong pupubasan, naway ito po ay magamit, Panginoon, upang ang pangangailangan ng church, ang pangangailangan po ng mga kapatiran, at higit sa lahat, Panginoon, ang pangangailangan ng mga tao, Panginoon, na wala pa po sa inyo ay ito pong katagpuin. Muli, Panginoon, ino-offer po namin ang mga pagpapalang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so praise God. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral, all about focus on the one. And today mga kapatid, ating pag-aaralan yung the power of personal testimony. And I want you to open your Bible in the book of Revelation. Ano po? Buksan natin yung Bible natin. In the book of Revelation, chapter 12, verse 11. Ang sabi po ng banal na kasulatan, they triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Sa Tagalog po, ang pagkakasabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Nagtagumpay na ang ating mga kapatid sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang patutuo. Hindi nila pinahalagahan ang kanilang buhay maging sa harap ng kamatayan. Tayo po ay manalangin. Lord God, Heavenly Father, salamat po ng marami sapagkat minsan pa ibinigay mo sa amin ang napakagandang pagkakataon upang pag-aralan, Panginoon, ang iyong mga salita. Aming dalangin, O Diyos, sa pamagitan ng pangunguna ng Banal na Espiritu ay mangusap kayo sa bawat isa sa amin at makita namin, Panginoon, ang kapangyarihang nagagawa, Panginoon, ng aming mga personal testimony kung paano kayo ay kumilos at binago ang aming buhay. Kayo po, Panginoon, sa oras na ito ay patuloy na mga usap sa buhay namin, Lord, sa pamamagitan ng iyong mga salita. At higit pa doon, Panginoon, hindi lang namin mapakinggan ang mensahe mo ngayong araw na ito, kundi, Panginoon, kami po ay gamitin mo nang sa ganun, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, ng pagpapala o maging pagpapala sa ibang mga tao na hindi pa rin nakakakilala sa inyo. Lord, salamat po sa oras na ito. Sa iyo ang aming pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Mga kapatid, in the first century, the early Christians were persecuted under the Roman Empire. Kung maalala niyo po, Emperor Nero, AD 64, he even blamed the Christians for the great fire in Rome. And as a result, it leads to what we call brutal executions of the Christians. Yan po ay makikita natin yung reference sa Tacitus Annals 15.44. At that time, many Christians were poor, marginalized, and hunted down ng mga sundalo ng imperyo ng Roma. And they were, they have this what we call difficult life. But then mga kapatid, nung time na yon, nag-spread ang mabuting balita. Sa kabila po na wala silang buildings, church buildings wala.
Wala po silang social media na katulad ng meron tayo ngayon. And wala po silang mass printing production ng mga banal na kasulatan. And yet, as I have said, patuloy na kumalat ang mabuting balita. Ang tanong, bakit? Anong ginamit ng Diyos para maikalat ang mabuting balita? Ano po? Ang kanilang personal na patotoo. Na despite of the persecutions they were encountered, despite they were poor at that time, despite they were hunted down by the Roman Empire, ang salita ng Diyos ay lalong kumalat. Despite na wala po silang mga papel at that time, despite na wala po silang mga hawak na Bible, ang mabuting balita ng Diyos ay kumalat. Bakit? Because of their what we call personal testimony. They were ordinary believers. Fishermen, tent makers, ang iba sa kanila ay slaves, and yet they stood before the rulers and neighbors telling one simple story. Alam niyo kung ano yun? Ang sinasabi nila, this is what Jesus did in my life. And their testimony was so powerful that it shook the mighty Roman Empire. Early church historian Eusebius wrote that the courage of the ordinary martyrs turned many hearts to Christ. Kaya po pag pumunta kayo sa Book of Acts, makikita po natin ang ilang halimbawa kung paano ang personal testimony ay naging instrumento ng Diyos upang ang mga tao po ay makakakilala, makarinig ng mabuting balita. Even the Roman officials, the leaders, makapakinig po ng salita ng Diyos. Makikita po natin sa Acts, Paul's defense before Agrippa sa Acts chapter 26, Peter's bold speech in Acts chapter 2, and Stephen's testimony in Acts chapter 7. Remember mga kapatid, hindi lang po ito basta theological debate, hindi po ganun. It was their life story mga kapatid. That's the power of personal testimony. No one can argue with a what we call changed life. Now, three things we should remember about the power of personal testimony. Tatlong bagay po ito. Number one, mga kapatid, a personal testimony reveals God's reality. Ang pagpapatotoo po natin ng personal ay nagpapahayag ng realidad, ng katotohanan ng ating Diyos. Doon sa John chapter 9, if you're continuously reading the Bible, and I believe you are familiar with this story, John chapter 9 verse 25, I will quote this. Ang sabi po ng banal na kasulatan, one thing I do know, I was blind, but now I see. In this book of John chapter 9, makikita po natin, the blind man healed by Jesus. And he was interrogated by the Pharisees. Noon po siya ay gumaling, ipinatawag yung magulang, in-interview, talaga bang bulag itong inyong anak? Then, inimbestigahan po nila, napatunayan nila mula ng ipanganak, bulag nga. And then, di sila makapaniwala. Tinanong po nila yung lalaki, kasi sabi ng magulang, matanda na siya. Siya na lang tanongin nyo. And then, nung tinanong po nila, ito po ang sagot nitong lalaking bulag. One thing I do know, sabi niya, I was blind, but now I see. When he was interrogated by the Pharisee, sabi niya, one thing I know, isa lang ang alam ko. Sabi niya, ako ay dating bulag, ngayon ay nakakakita. Mga kapatid, wala po siyang theological knowledge. Hindi po siya nag-aaral sa seminary. Hindi po siya trained as debater. Hindi po siya lawyer. Pero meron siyang hindi kayang pasubalian ng mga Pariseo, at ito po yung kanyang buhay na binago. Sabi niya, isang bagay lang ang alam ko, dati akong bulag, ngayon ay nakakakita. And ganyan din po sa ating lahat. Hindi tayo lahat preacher, hindi tayo lahat nag-aral sa seminary, pero lahat tayo merong story na pwede nating ikwento, and your story reveals the reality of God more powerfully than arguments ever could. Mas higit na makapangyarihan yung patotoo mo kung paano ka binago ni Kristo kaysa doon sa mga argumento na nalalaman mo. Mas makapangyarihan po yung buhay mo na binago, na pwede mong sabihin sa kanila, dati akong masama, ngayon ay
ay binago ng Diyos. Dati akong bulag, ngayon ay nakakakita na. Look at Paul, mga kapatid, in Acts chapter 26. Before King Agrippa, nagpatotoo po si Apostle Paul. Instead po na magsalita siya about philosophy, kung ano ang kanyang nalalaman, instead of speaking about his knowledge, about what he had learned as a Jewish, as a Pharisee, mga kapatid, pwede naman niya ikwento to. Pero alam niyo po kung ano sinabi niya? Before King Agrippa, he told his Damascus Road story kung paano niya na-encounter si Jesus. So anong ginawa ng Lord sa kanya? Mula persecutor, siya po ay naging preacher ng Lord. That what we call transformation was undeniable evidence that Jesus is alive in the life of Apostle Paul and in the life of each and every one of us this morning. Amen? Alam nyo, research in psychology and neuroscience shows that stories activate both the logical and emotional part of our brain. Kaya mas tumatago sa puso pag nakikinig ka ng testimony. Mas tago sa puso as compared doon sa mga facts na nadidinig natin. Stories makes truth stick. At mas makapangyarihan pa po ito, as compared sa isang powerful sermon na dinideliver ng isang preacher. Mas makapangyarihan. Now think of Nicky Cruz. A former violent gang leader in New York. Sa libro po niyang Run Baby Run, he shared how Jesus turned him from a freed criminal into a preacher of the gospel. And alam niyo, walang makakakontra sa mga patotoo niya. Bakit? Kasi totoong transformation ang nakita sa buhay niya. And hanggang ngayon, until now mga kapatid, ginagamit ng Diyos ang kwento niyang ito para baguhin ang buhay ng iba. Now think of local testimonies. Isipin niyo kung gaano karami ang buhay na binago dito sa loob ng COC San Pedro family. Think of it. Isipin niyo po kung paano yung mga local testimonies na pinapatotoo po sa atin. At isipin po natin yung pagbabago na ginagawa ng Diyos sa buhay ng iba na nakakilala sa Kanya. Yung iba po dating addict, pero pinagaling ng Panginoon. Yung iba po sana masisira na ang kanilang marriage, pero inayos ng Panginoon. Yung iba na pangit ang ugali, ginawa ng Panginoon maganda ang ugali. Amen po ba? Praise God. Now, people may argue about doctrine, pero hindi nila kayang tanggihan ang isang buhay na binago ng Diyos. At yun po dapat yung nakikita sa atin. Amen po ba? Sabi nga po, your story is the key that can unlock someone else's prison. So share your before and after story. Clear, short, and Jesus-centered. Ano ba ang buhay mo dati? At ano na ang buhay mo ngayon? Huwag po kayo matakot i-share yun. Don't wait to be a Bible scholar o kaya mag-aral ka muna sa seminary bago ka makapag-share. Mga kapatid, hindi ganun. Kung paano ka binago ni Kristo, sapat na yon. Sabi mo nga sa katabi mo, sapat na yon, kapatid. Di ba? Mag-practice tayo ng at least 2 version of our testimony. Yung isa, short version, 2 to 3 minutes. At yung isa naman po is long version, 7 to 10 minutes. Malaking tulong po yun sa mga tao. Even without your Bible with you, ang malaking Bible na binabasa ng tao ay ang buhay mo. Ikaw ang malalaking titik na binabasa ng mga tao. Remember this, mga kapatid. Every time you tell your story, you are revealing God's reality to the world. Merong Diyos na bumabago ng buhay mo at isa ka sa binago ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. So don't be ashamed. Don't be ashamed to tell your story. Paano ka binago ng Diyos? Katulad ng bulag, sabi niya, I was blind, but now I see. Every time you tell your story, you are revealing God's reality to the world. Totoong may Diyos kasi binago ka niya. Hindi sila maniniwala kung anong pagbabago nakikita sa buhay mo. Alam mo, dati ako nangungopia.
bilang estudyante. Pero alam mo, nung naging Christian ako, di na ako nangungopia. Alam mo, dati ako nangungodi ko, pero nung maging Kristiyano ako, naging tapat ako. Alam mo, dati tamad ako mag-church, pero nung maging Christian ako, excited ako lagi. Kasi simba ko lang ng linggo, Lunes pa lang, pinaplansya ko na yung pang next Sunday. Amen? Alam mo, dati pagka merong ulan, hindi na ako makalabas niyan. Kasi iniisip ko na kung baha, baka malunod. Diba? Kasi ang tubig dyan, ang galing. Ang galing ng bibi. Bibi pala yun eh, diba? Hindi naman leg mo eh. Pero ngayon, Kristiyano na ako, miski tunay na hanggang leg, mag-church ako. Alam mo, dati takot ako manalangin, pero naging Christian ako, tumanggap ako kay Lord, natuto ako, na-realize ko, napakahalaga pala ng communication kay Lord, kaya lagi akong dumadalo ng aming prayer meeting. Sabi mo nga sa katabi mo, amen ba? Amen. Ano sagot? Amen po ba? Parang mina kayo dun ha? Parang di kayo mati na prayer meeting ha? Mga kapatid, every time you share your story, how God changed your life, how God transformed you, it reveals the reality of God in this world. Kaya huwag mo ipagkait yung testimony mo. Huwag mo ipagkait. The second thing that I want you to know is this: a personal testimony disarms the enemy. Dinidisarmahan ang kaaway kapag nagkukwento ka ng personal testimony mo. Alam niyo, yung pagkukwento kung paano ka binago ng Diyos, hindi yun kayabangan. Hindi po. Yun po ay pakikipaglaban. Sa Revelation chapter 12 verse 11, sabi po, part of that verse, basahin ko po, they overcame him by the blood of the Lamb. And tingnan niyo po ito, and by the word of their testimony. Kapag nagte-testify ka, hindi lang basta kwento yun. Akala mo pag nag-testimony ka, kwento lang yun? Hindi pa. Hindi yung basta story. That is spiritual warfare. Dahil bawat patotoo ay ebidensya ng tagumpay ni Kristo. Kaya ang kaaway hindi makapagsalita dahil pinakikita ng testimonya ng isang tao na totoo ang power of the cross. Na anyone or anybody na lalapit sa Panginoon, he will be changed by our God. Babaguhin siya ng Panginoon. Kaya every time you share your story, nakikipaglaban ka. It's a spiritual warfare at walang magawa ang kaaway. Tignan niyo si Stephen. Sa Acts chapter 7, he gave his testimony before the Sanhedrin. And kahit pinatay po siya, his words pierced to their hearts. And who would have thought, mga kapatid, one listener named Saul, later called Paul, would later encounter Jesus on the road to Damascus. And yung testimony ni Stephen planted a seed that eventually helped shape Paul's ministry. Kaya po mga kapatid, pag may nagte-testify sa church, katulad kanina, mga kapatid, di ba? Kapag may nagte-testify sa church kung paano sila binago ng Diyos, paano po sila pinagaling, paano po sila ni-restore as family, suddenly faith rises. Faith rises. Even skeptics are silenced kasi merong real life proof. Merong katibayan. Di ba? Kaya madalas sa ating Wednesday Power Night Testimony Night o Wednesday Power Testimony Night dito sa church, mas malakas po yung impact kaysa po sa preaching or teaching eh. Bakit? Because that is an actual story of grace ng Diyos na naririnig natin. Kaya yung impact nito ang tindi. Tingnan niyo po sa social media. Maraming tao ang skeptic sa religion. Tama? They have these doubts pagdating sa religion. Pero alam niyo po, pag nakakakita po tayo o sila ng video ng isang tao na dating addict, tapos ngayon naging pastor, di ba? Dati broken yung marriage, tapos na-restore, dating depressed, tapos naging maayos, na gumaling. Alam niyo kung ano nangyayari? Yung mga tao napapaniwala. Napapaniwala po. Hindi dahil sa theology lesson. No. Not because of theology lessons, but because of a real life transformation story na nadinig po nila. Nung nadinig po ng mga tao yung kwento ng anak ni Dolphy,
si Dolby Jr., kung paano po siya binago ng Diyos. At marami pang mga artista na binago ng Diyos, nang nadinig po yun ng iba, napatunayan po nila na ang Diyos ay talagang kumikilos at bumabago ng buhay. Amen? Kaya po yung story po natin, every time na sinishare po natin, may battle yan. Kaya lang ito matindi, panalo ka na. Bakit? Tahimik ang kaaway pag ikaw ang nagsalita. Dahil yung buhay mo ay patutuon ng kapangyarihan ni Kristo. Yan na ito, tanong, kinukwento mo ba? Kinukwento mo ba? Mahalaga po yan eh. Social scientists observe that peer or group testimony is the most powerful persuasion tool. That's why reviews and testimonials influence decisions more than advertisement. Totoo, hindi? Totoo po. In the same way, your testimony carries credibility that even Satan cannot deny. Hindi kaya itanggi ni Satan kung paano ka binago. Di ba? Yan sabi ni Charles Spurgeon, sabi niya, Satan fears your story. Why? Because it points to Jesus' victory. So again, I would like to encourage all of us, huwag mahiya sa testimony mo. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na mahiya. Yan. Kahit simpleng story, listen to me. Hindi mo kinakailangan munang maging pusakal na kriminal para meron kang magandang testimony. Hindi. Hindi mo kinakailangan maging murderer muna. Makapapatay ko muna si Aldrin. Pag napatay ko na yan, maganda na testimony ko. Saka ako magbabago. Hindi ganon, mga kapatid. Simple story lang. Simpleng kwento lang. Kung paano ka tinawag ng Diyos. Ano ka ba dati? Anong ginawa ng Diyos sa pagbabago sa iyo? Sigurado ako, malaking kwento yan na gagamitin ng Diyos sa buhay ng iba. Share your testimony regularly sa family. Maaari meron kayong reunion. Sabihin nyo na sa kanila, meron akong kwento sa inyo. Alam nyo ba, ang kabutihan ng Diyos sa buhay namin ay napakaganda. Diba? Share your testimony sa inyong ka-office mate. Hindi ba? Magkwento kayo paano kayo binago ng Diyos. Or kwento nyo po, hindi lamang sa workplace, even sa online. Mga kapatid, I would like to encourage the church. Ano po? Encourage one another to testify because every testimony strengthens the church and weakens the enemy. Do you want to weaken the enemy? Then share your testimony with one another. Kwento mo yung buhay mo, paano ka binago ni Kristo. Paano ang ginawa po niya. At sisiguraduhin ko sa iyo, it weakens the enemy. Remember this, mga kapatid. Testimony isn't about how bad you were, but how great Jesus is. Palakpakan natin si Jesus sa buhay ko natin. Yung pagbibigay ng patotoo ay hindi tungkol sa iyo kung gaano ka kasama. Hindi po. Tungkol po yun sa kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Yun. Wala na mong iba. The third and the last. A personal testimony multiplies the gospel. It multiplies the gospel. Doon po sa Acts chapter 8. Chapter 1. Doon po sa Acts chapter 1 verse 8. Gusto kong basahin dito sa King James Version. Ang sabi po dito ay ganito. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witness unto me both in Jerusalem, in all Judea, and all Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Gusto ko makita po natin dito, sabi po, you will be my witnesses. You will be my witnesses. Pansinin niyo po, hindi mo sinabi dito ni Jesus na, you will be my lawyers. Hindi mo eh. At sabi niya, you will be my witnesses. Hindi mo niya sinabing, you will be my lawyers. Bakit? Hindi mo kailangan ipagtanggol ang Diyos parang nasa korte. Hindi po. Witness tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, witness tayo. That's correct. Witness tayo. Ibig po sabihin ng witness, isang tao na nagsasabi ng kanyang nakita, ng kanyang narinig, at ng kanyang naranasan. That's what personal testimony is all about. And we are called to testify. Ano ba ang naranasan mo noong
tinanggap mo si Kristo. Kapag nagte-testify ka, ang ginagawa mo, pinapalaganap mo yung kwento ng Diyos. Pinapalaganap mo. You are spreading the gospel. And every story of God's grace becomes a spark that lights another flame. Tama? Tama po ba? Bawat kwento ng biyaya ng Diyos, bawat kwento na binago, ay magiging spark para baguhin yung buhay ng kinukwentuhan mo. Tignan niyo po yung Samaritan woman. Balikan natin to. Although nabanggit ko na to last Sunday. Pero balikan po natin doon sa John chapter 4. Di ba? She was not a theologian. Hindi naman po siya, as I have said, hindi naman po din nag-aaral dito sa seminaryo. Pero ang sabi po niya, come, see a man who told me everything I ever did. At dahil po doon, the entire village came to the Lord Jesus Christ. Mula sa isang testimonya, nagkaroon ng revival sa buong komunidad. Bakit? Word of mouth. Alam niyo ba, ang isang paraan para lumago ang negosyo, alam niyo ba? Kwento. Tama ba, Pastor Kit? Kwento. Yung pong coffee shop ni Pastor Kit, naikukwento na ho ngayon eh. Pinukwento na po. So, pati po yung nagkakaroon na ng mga tumatangkilik. Kasi bago po siya magpwesto doon, meron pong ibang coffee shop doon eh. Ayun po talaga, 3 years na, tinatangkilik talaga. Pero, nang matikman po nila, ang sarap ng pagtitimpla ni Brother Kit na may kasamang pagmamahal habang sinishake. Aba, ay talagang naikwento nila. At ngayon po ay nagpapatotoo yung mga nakapikim, iba talaga ang shake ni Brother Kit. Iba talaga. So dahil naikukwento, no? Naikukwento, yung palang pagkukwento na yan, nag-i-spread out, dumadami, lumalawak, maraming nakakapakinig, maraming nakakabalita, nakatipid na sa advertisement si Brother Kit. Bakit? Dahil doon sa kakakwento. Alam nyo, marketing experts explain that words of mouth is the fastest way information spreads. Studies show people trust personal recommendation 92% more than advertisement. Kaya pansinin nyo, mas pinaniniwalaan yung, ang sabi ng kaibigan ko, effective to. Sabi ng friend ko, effective to sa skin eh. Kaya kahit na 20,000 to, binili ko to para uminis. Bakit effective? Sabi ng friend ko. Talo na. Hindi naman dahil nagandahan ko doon sa product eh. Dahil may nagkwento sa'yo. Tama po ba ako? Ilan po rito yung tumakilik ng product dahil sa kwento? Oh, ayaw pa magtaas eh. Di ba? Lahat naman tayo ganyan eh. Nai-recommenda tong restaurant na to. Bakit? Naikwento eh. Di ba? Napuntahan mo tong resort na to. Bakit? Naikwento. Every time na naikukwento, kumakalat yung balita. Ganun din ang mabuting balita, mga kapatid. Your story makes the message credible. And as you share your story of how life changed you and transformed you into a new being, kumakalat ang gospel. Kumakalat. Isipin nyo, yung video ng testimonial sa mga social media, eh kahit amateur lang yung gumawa, no? Kahit amateur lang, ibig sabihin hindi professional, alam nyo pwedeng maging viral at maka-influence ng milyong katao. For example, yung isang tao lang po na nag-share kung paano po siya na-save from depression through Christ, pwedeng mapanood yun ng libo-libo. At pwedeng marami ang ma-influensyahan at mabago. Ganyan din po ang nangyayari. Kapag nagtitestimonya po tayo using TikTok or YouTube, ano po? One authentic story can reach farther than one polished sermon na ginagawa ni Pastor Rodel. Eh kung ganoon kalakas ang impact ng human testimony sa mundo, eh mas lalo na po sa gawain ng Diyos. Remember that evangelism is just one beggar telling another beggar where to find bread. So use your testimony as an evangelism tool. Hindi mo kinakailangan maging pastor, maging Bible student, mag-aral sa seminary para makapag-share ng gospel. Hindi. Start small.
Share po sa inyong coffee break ang buhay po ninyo. I-text mo ang friend mo, i-chat mo yung friend mo, paano ka binago ng Diyos. One short FB post can change someone kapag nabasa po nila paano ka binago ng Diyos. So this week, pray for one person. Ano po? Kung kanino mo pwede i-share yung buhay na binago ng Diyos, paano binago ng Diyos yung buhay mo? Remember mga kapatid, remember this. Every time you tell your story, you're giving someone else a chance to find Christ. Kapag ka po ikinukwento mo yung buhay mo na binago ni Kristo, nagbibigay ka ng pagkakataon sa iba para makilala at matagpuan din nila si Kristo sa kanilang buhay. Mga kapatid, nakita natin ngayong araw nito, ngayong umagang ito, na ang patotoo mo ay hindi maliit na bagay. Your story is not a little thing. It's not a little story. No. Your testimony is God's megaphone to a watching world. So I want you to remember 3 things about the power of your personal testimony. 1, a personal testimony reveals God's reality. Tulad po ng bulag. Sabi niya, isa lang ang alam ko, dati akong bulag, ngayon nakakita ako. Tulad po ni Paul, kahit po aral po siya sa paanan ni Gamaliel, hindi yun ang sinabi niya kay Haring Agripa. Ang kinuwento niya ay kung paano niya na-encounter si Jesus on the road to Damascus. Ang iyong kwento, kapatid, ebidensya na buhay si Jesus at siya'y nagbabago ng buhay mo. At isa sa binagong buhay ay buhay mo. Second, a personal testimony disarms the enemy. Kaya sabi sa Revelation, di ba, chapter 12, verse 11, ang diablo po ay natatalo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo at ng ating patotoo. Kapag nagsasalita ka, napipilitan siyang manahimik. Uulitin ko yun. Kapag nagsasalita ka ng patotoo mo kung paano ka binago ni Kristo, tahimik ang diablo. Hindi niya kayang tawaran yung kapangyarihan ng dugo ni Kristo na bumago sa iyo. So kung ikaw man ay magsasalita tungkol sa buhay mo, magsalita ka kung paano binago ni Kristo ang buhay mo. And the third is, a personal testimony multiplies the gospel. Katulad ng babaeng Samaritana doon sa John chapter 4, nagdala siya sa buong barangay, sa buong baryo ng isang kwento kung paano siya binago. Purihin ng Panginoon, ang community na yon, hinanap si Kristo sa kanilang buhay. Remember mga kapatid, ang iyong kwento ay pwedeng maging simula ng revival sa family mo. Pwedeng maging revival sa workplace mo. Pwedeng maging revival sa community dito sa San Pedro. Alam niyo, parang ilaw yan. No? Parang ilaw yan na nakabukas sa kadiliman. Kahit na liit-liit ng ilaw, no? Hindi maitatanggi ng dilim. Hindi kayang itanggi ng dilim yung maliit na ilaw. And kung lahat po tayo ay magpapailaw sa pamamagitan ng ating testimony kung paano tayo binago ng Diyos, walang sulok ng San Pedro o ng tahanan ninyo o ng bahay ninyo o ng mundong ito mananatiling madilim kasi nagliliwanag ang testimony mo bilang isang Kristiyano. Your story is the sermon that someone desperately needs to hear. So ngayong linggo na to, this week mga kapatid, gawin mo itong 3 konkretong hakbang na ito. 1, pray for boldness. Hingi ka ng tapang at lakas ng loob sa Panginoon para maibahagi yung patotoo mo. Sa kaklase mo, kapitbahay mo, sa kakilala mo, kamag-anak mo, kung sino man. Pray for boldness para ma-share mo yung testimony mo. Paano ka binago ng Diyos? Paano ka binago ni Kristo? Then, share story. Hanapin mo yung isang tao ngayong linggo na to. Ikwento mo kung paano ka binago ni Jesus. And huwag kakalimutan. Pangatlo po, shine your light. Huwag mo itago. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mo itago. Correct. Ulitin mo sa kanya, huwag mo itago. That's correct mga kapatid. Huwag mong itago ang buhay mo na binago ni Kristo.
Katulad ng isang awitin, ang sabi po, "This is my story, this is my song, praising my Savior all day long." Let us come to the Lord in prayer. Heavenly Father, salamat po ng marami ngayong umagang ito. Dahil minsan pa nangusap ka sa puso namin. Hindi kami kinakailangan mag-aral sa seminaryo, maging theologian, bago kami makapagbahagi ng tungkol po sa mabuting balita. Panginoon, sapat na po ang iyong mga salita. Panginoon, na natututunan namin. At kung paano nito binabago ang buhay namin. Sapat na po ang testimonya ng aming buhay, Panginoon. Paano po kami binago simula nung tanggapin ka namin, Panginoon, bilang aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Sapat po yun, Lord, para gamitin mo, para mabago, Panginoon, ang buhay po ng ibang tao. Lord, tulungan mo po kami magkaroon ng lakas ng loob, magkaroon ng tapang, ibahagi ang kwento ng buhay namin na binago mo, Panginoon, na dati kami ay mga bulag, ngayon nakakakita na dahil sa iyo. Na dati kami, Panginoon, ay malayo sa iyo at kami babad sa kasalanan, pero ngayon ay binago mo na. Tulungan mo po kami ibahagi ang kwento ng buhay namin na dati kami balisa, maraming takot, pero ngayon, Panginoon, ay mananampalataya. Panginoon, salamat po sa encouragement. Salamat po, Panginoon, sa challenge mo sa amin. Nawa, O Diyos, hindi lang namin ito napakinggan, kundi ito po'y maisabuhay namin. This week, O Lord, through the guidance of your Holy Spirit, allow us to share our story, our testimony, how you change us, and how you love us. In the name of Jesus, ito ang aming prayer. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen, Amen, and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on! Give God a big applause this morning. Are you blessed this morning? Praise God. Are you blessed with the Word of God? Come on, give God a big applause. Come on! Hallelujah, patuloy tayo. At sa ating pagpapatuloy, tayo mawit ng ating pangwakas na awitin. Nagpapakumbaba sa'yo, O Jesus. Nagdalang awitin, mga panalangin. Nananabig sa'yo, aking Jesus.
Pagkatapos ay patuloy po natin purihin at sambahin ang Diyos sa Kanya pong pag-ibig at kadakidaan at paggabay sa ating pong natapos na gawain. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, muli po ay maraming salamat sa inyong paggabay, sa inyong pagsama sa aming kalagitnaan. Nadama po namin ang inyong presensya sa pamamagitan po, Panginoon, ng bawat isa na naririto ngayon. Pinagkalooban nyo ng buhay at kalakasan, ng kalayaan at kagalakan ng Panginoon. Sama-sama namin kayong sambahin at purihin, pasalamatan sa inyo po, Panginoon, ginawa sa bawat buhay ng bawat sa amin sa nakaraang buong isang linggo. Hanggang sa ngayon nga po, Panginoon, narito po, Panginoon, salamat sa inyo dahil kami binigyan niyo ng pagkakataon na makapag-aalay ng pagpupuri, ng pagpapasalamat at pagsamba sa isang Diyos na pinakang makapangyarihan sa lahat na amin po kinikilala na kayo po, Panginoon, ay siyang hari ng aming buhay, Panginoon. Salamat po, Ama, sa mga salita ninyo na muli ay nakapagpaalaala sa amin, na muli, Panginoon, ay nagbigay sa amin ng pagpapala at malaking biyaya na kami po, Panginoon, ay lumalapit sa inyo ngayon upang hingin ng inyong biyaya ng pagbabago sa bawat buhay namin. Na kayo po, Panginoon, ay siyang gumago sa buhay ng bawat isa na narito at wala mo dito, Panginoon. Kaya, Panginoon, humingi po, Panginoon, kami ng lakas at ng inyong pagpapala upang, Panginoon, tuloy na kami, Panginoon, mabago sa aming buhay. Na sa ganun, Panginoon, kami isang maging patotoo sa bawat tao, sa bawat pamilya, sa bawat kaibigan namin at sa bawat namin kinalulugaran. Tuloy nga po, Ama, na tulungan nyo kami na kami ay makapagpahayag ng patotoo na naganap sa buhay namin nung kami, Panginoon, ay inyong baguhin at kayo aming masukuman. Ito po, Panginoon, ay narinig namin ngayon na isang malaking, Panginoong, pagpapahalaga at isang malaking patunay na kami, Panginoon, ay nagpapahayag ng aming buhay na kami, Panginoon, ay nagbinago. Kaya, Ama, hinihingi po namin ang iyong pong pagpapala sa bawat isa na ngayong buong isang linggong ito ay maibahagi namin ang aming isang buhay na patotoo na naganap sa aming buhay na kayo, Panginoon, ay naging mabuti, kayo po, Panginoon, ay naging makapangyarihan, na kayo po, Panginoon, ay siyang tumulong sa amin upang kami ang nabago. Kaya, Ama, maraming salamat po, Ama, sa inyo po, Panginoon, pagtuturo muli sa pamamagitan ng aming pastor. Sa pamamagitan, Panginoon, ang inyong mensahe na aming narinig muli ngayon. Hinihingi po namin ang inyong tulong upang kami maging malakas, upang kami maging matapang, na sa bawat kinalulugaran namin, Panginoon, ay may pahayag namin ang aming naging buhay bilang patutuo na inyong binago. Kaya naman, hinihingi po namin na sa anumang lugar ng mundong ito, Panginoon, kami isang maging buhay na patutuo. Maraming salamat po, Ama, at kami po, Panginoon, ay humingi ng inyong gabay muli sa aming pag-uwi, sa aming pasamantalang pag-iwalay, na kami nga po, Panginoon, ay patuloy na mamumuhay ng isang buhay na patutuo sa bawat lugar. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nandupin po natin ang pagbabala sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapangyarihan at ang kapamahalaan mula nung una hanggang ngayon at magpakilanman. Amen.